Sa mundong ibabaw, may mga bagay na hindi dapat basta pinapansin. Lalo na kung hindi mo naman ito pagmamay-ari. Ako po si DJO at sa gabing ito, isang kwento ng tukso, kasakiman at sumpa ang inyong maririnig. Ito ang Pitakang May Buhay. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan, minsan katatawanan, kilig at aral. Pero wag po nating kalimutan na ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Sa isang masikip na eskinita sa Maynila, naglalakad si Maya pauwi galing trabaho. Gabi na at tila wala ng tao sa paligid. Hanggang sa may napansin siyang isang pitaka sa gilid ng kalsada. Uy, ano to? Pitaka? Maganda ang pitaka. Leather, mamahalin, at tila bago pa. Wala itong ID, walang contact, pero punong-puno ito ng pera. Parang, baka may nawalan nito. Pero wala namang ID. Anong gagawin ko? Sa likod ng isip ni Maya, may bulong. Tila may nagtutulak sa kanyang iuwi ang pitaka. Kinabukasan, sinama niya ito sa trabaho. Kasama niya sa opisina sina Lian at Tess. Hala, grabe girl! Jackpot ka! Ang ganda pa ng wallet! Sosyal! Sigurado ako imported yan. Kung ako sa'yo, shopping tayo. Maya, baka may dahilan kung bakit walang ID. Baka sinadyang iwan. O baka may sumpa. Hoy Tess, huwag kang killjoy. Blessing yan. Hindi mo ba gusto ang bagong bag, sapatos at kape? Starbucks tayo, let's go! At nagpasya si Maya. Tinukso ng marangyang buhay. Unti-unti niyang ginastos ang laman ng pitaka. Pero sa bawat gamit na nabili, may kabayaran. Una, hindi na siya makatulog. Parang may nagmamasid. Sa panaginip niya, may babaeng nakaitim, nakatitig, hawak ang parehong pitaka at bumubulong. Ibalik mo. Akin yan. Ilang gabi ring ginising si Maya ng bangungot. Hanggang sa isang gabi, habang nasa banyo si Tess, narinig niyang may humahagulhol sa labas ng pinto. Maya? Lian? Kayo ba yan? Walang tao. Pero may pitaka sa sahig? Ha? Hindi ba ito yung... Kinabukasan, hindi na nila nakita si Tess. Nawala itong parang bula. Sa gitna ng sala, naroon muli ang pitaka. Maya, hindi ko na kaya. Maya, itapon na natin to, please. Parang may mali dito. Ay, hindi ko na alam. Parang ako na ang hinahabol nito eh. Ayaw nitong mawala ako sa kanya. Nang gabing yun, si Maya na ang sunod na nawala. Naiwan na lang ang pitaka sa harap ng pintuan ng unit nila. At si Lian,
Natagpo ang wala na ring buhay makalipas ang 2 araw. At mahigpit ang hawak sa pitakang yun. May mga bagay na kapag hindi sayo, wag mong angkinin. Ang kasakiman ay may kapalit. At minsan, ang mga gamit na iniwan hindi para pulutin, kundi para iwasan. Ito po si DJO. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim. Mag-ingat ka. Baka may pitakang naghihintay rin sa'yo. At bago po magtapos ang ating podcast, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aral ng ating kwento. Hindi lahat ng natagpuan ay para sa'yo. Ang kasakiman ay maaaring maging sanhi ng iyong kapahamakan. Hanggang sa susunod mga ka-DJO! At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, kinilabutan, o kahit papaano naaliw. Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli mga ka-DJO! Tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. Kita-kits sa susunod na episode.